kapuso, wala pa ring patid ang ating pagsaksi sa iniwang pinsala ng Bagyong Juan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. 2 ang patay at mahigit 1 milyong individual ang apektado batay sa tala ng NBR-RMC. At marami pa ring lugar na pahirapang maabot ng tulong dahil sa nawasak na mga kalsada at pagguho ng lupa. 14 na bayan sa Isabela ang apektado ng baha dahil sa Bagyong Juan. Ilang lugar ang wala pa ring kuryente. At mula sa Santiago, Isabela, saksi live si June Veneracion. June? Pia, pinangagambahan ng mga lokal na opisyal dito na tataas pa ang bahang nararanasan sa 14 na bayan dito sa Isabela. Sa bayan nga ng Rojas ay abot bubong ang baha na ayon sa mga residente roon ay ngayon lang nila naranasan sa nakalipas na 7 taon. Naramdaman din ang hagupit ng bagyo sa iba pang parte ng Luzon. Halos walang makita sa lakas ng hangin at ulan. Daluyong na tila nilamon ang mga bahay sa tabing dagat. Sumisipol ang hangin. Ang bagsik ng nooy Super Typhoon Juan. Buong-buong naramdaman sa Catanduanes. Buong araw kahapon, hinagupit ng Super Typhoon ang Kabikulan. Wala na yung tubig. Kabilang ang Camarines Sur. Tila laruang iwinasiwas ang tulay na ito sa bayan ng Kamaligan. Umabot sa signal number 5 ang ilang bahagi ng Bicol Region, Northern Luzon at Central Luzon. Yan o, Jay, ang laki yung kasunod. Gaya sa Aurora. O, Dave, bilis, tapos doon. 2 senior citizen ang muntik matangay ng rumaragas ang alon. Pahirapan masagip ang 2 habang humahampas ang mga alon. Sa Dinalungan, Aurora, naglandfall ang bagyo bago nito tinawid ang Luzon. Nasaksihan natin ang hagupit ng bagyo sa Isabela. Alas 5 na lang umaga, nandito kami sa sentro ng Santiago, Isabela. Ito yung iniwang pinsala ng Bagyong Juan. Mga nilipad na yero. Dahil napakalakas din talaga yung hangin kagabi. Nagkalat din ang mga putol na sanga at iba pang bagay na tinangay ng hangin. Maraming poste at kawad ng kuryente ang pinabagsak. Kaya 33 lungsod at bayan ang nawalan ng supply ng kuryente. Isa sa nasira ang bahay na ipinamana ng mga magulang ng asawa ni Maribel. Nang mawala ang kanyang kabiyak, sa kanya naman ito ipinamana. Masakit sa loob ko man na sabi ko, binta na natin. Ako wala rin, hindi natin mapapagawa. Akong gano'n. Masakit man sa loob ko. Di, wala rin akong magawa. Masakit po eh. Siyempre po first time namin na makaranas ng ganito na mabaha ka. Tapos okay lang po na mabaha eh. Basta wag lang po masiraan ng ganito kasi ang hirap po makamove on. Sa bayan ng Rojas, bubong na lang ang nakalitaw sa ilang bahay na binaha. Nababaha po kami lagi, sir, kaya lang hindi po ganito kalalim. Lumalaki na po ang tubig dun eh. Kaya nag-alala na kami. Sa mga pagkakataong gaya nito, makikita ang dedikasyon ng mga rescuer. Kahit sagwan nilang paminsan ang panlaban sa agos ng tubig, tuloy pa rin sila sa kanilang misyon. Pero isa lang ang kanilang pakiusap. Alam kong may dadating po na tubig na malaki. So kailangan pagkasan namin po sana na mag-evacuate. Kuminsan yung mga tao kasi may mga katigasan din ng ulo dahil hinihintay nila na akala nila hindi ganyan kalaki. May mga alaga mga hayop. Sa monitoring ng Isabela PDRRMO, sa ngayon, 8 bayan ang lubog sa baha. Lubog at hindi na rin madaanan ang lahat ng overflow bridge, gaya ng nasa Cauayan City. Daanan pa naman ito papuntang mga liblib na lugar. Meron namang alternatibong ruta, pero mas malayo nga lang. Ito na ho yung inaasahan naming epekto dahil sa tubig ulan, mga baha mula ho sa Quirino Province,
and Aurora Province. So pupunta ho na kasi dito ho sa Isabela. Malawakang pagbahari ng naranasan sa lungsod ng Ilagan. Mahigit 5,000 residente ang lumikas doon. Inilikas maging ang mga alagang hayop. Sa gitna yan ng patuloy na pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Ngayong umaga, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ehensya ng pamahalaan. Tinatayang 1.4 milyon na Pilipino ang pinalikas bilang paghahanda sa bagyo. Pinakamarami sa Bicol. Ipinag-utos din ng Pangulo sa Department of Health na siguraduhing mayroong mga medical teams sa lahat ng evacuation centers upang mabantayan ang kalusugan ng mga evacuees. Ayon sa NDRRMC, di bababa sa 2 ang nasawi. Ang isa, nalunod sa Viga, Catanduanes. At ang isa, nabagsakan ng debris sa Catbalogan, Samar. Sa iba't ibang panig ng bansa, 71 kalsada ang di pa rin madaanan hanggang kaninang umaga. Nagpapatuloy ang mga clearing operations ng DPWH. Mahigit 1,000 bahay ang nasira. Halos 100 ang mga ito, tuluyang nawasak. Ang good news, Pia, ay balik na ang supply ng kuryente sa 22 munisipyo dito nga sa Isabela. At live mula rito sa Santiago, Isabela, para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. June, isang tanong lang, kamusta na ang lagay ng panahon dyan sa mga oras na ito? Yun din ang isang good news, Pia, bagamat may nararamdaman pa tayong konting hangin, ay importante dito walang malalakas na pag-ulan na nararanasan. Yun nga lang, kung hindi man malakas ang ulan dito, kung bumababa naman yung tubig mula doon sa mga kalapit probinsya gaya ng Quirino at Aurora, dito rin ang bagsak nun. Kaya yung tubig doon, magpapabaha rin dito sa Isabela. Pia. Alright, June, maraming salamat at ingat kayo. Si June Veneracion po, nag-uulat live mula sa Isabela. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.